pinagpala, ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan kawangis niya, at kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdangal natin ang ating mahal na ina bilang ina ng sambayanan, Mother of the Church. Hilingin natin ang panalangin niya upang tayo maging marapat sa misa. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Kaya tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, mga may sakit, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos at Ina ng Sambayanan para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki. "Sino may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit ka kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo namang ginawa iyon?" Tanong ni Jesus sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos
na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masisip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. No'y araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamahinga sapagkat dakila raw ang araw ng pamahinga ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang pinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makikitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po bang nagiging reaksyon natin kapag kinukwestiyon ng iba ang pagmamahal natin kay Maria? Nainis po ba tayo kahit papaano? Pinagtatanggol po ba natin siya kahit papaano? Well, dapat. Sapagkat kung hindi, ay po pwedeng hindi ganap, hindi kumpleto, baka nga hindi totoo ang ating pagiging Kristiyano Katoliko. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan, si Maria, sa titulong Mother of the Church, ina ng sambayanan. Pag sinabi pong church ay hindi po ito tumutukoy lamang sa gusali. Mas tumutukoy ito sa kalipunan ng mga taong naniniwala kay Kristo, sa kalipunan ng mga taong niligtas ni Kristo. Kaya si Maria bilang ina ng sambayanan ang siya nating pinararangalan. At bilang mga niligtas ni Kristo, bilang mga naniniwala talaga kay Kristo, hindi po pwedeng hindi natin ituring na ina si Maria sapagkat maliwanag namang ipinagkatiwala tayo ni Jesus sa Kanya at siya'y pinagkatiwala ni Jesus sa atin. Yan po ang nakikita natin sa ating gospel reading kung saan ipinagkatiwala ni Kristo si Maria kay Juan sa kanyang minamahal na alagad at ang kanyang minamahal na alagad naman ay pinagkatiwala ni Jesus sa kanyang ina when he said, and let us quote him in English, "Woman, behold your son." And then he said to the disciple, "Behold your mother." Sa tradisyon at turo po kasi ng ating inang simbahan na by the way, ay dapat nating paniwalaan at hindi kung ano-anong mga turo ng iba dyan, which is against sa ating paniniwala na dapat ay pahalagahan ng mahal na ina. Sa turo at tradisyon ng ating simbahan, si Juan dito ay sumisimbolo sa ating lahat
bilang mga minamahal na alagad ng ating Panginoong Hesus. At kung tayo nga ay nagmamahal ng mga alagad sa ating Panginoong Hesus at minamahal ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, hindi po pwede na hindi natin mahalin ang mahal na ina at hindi tayo mahalin ng mahal na ina. Lalo pat hindi po ordinaryong babae ang mahal na ina kung ituring sa ating banal na kasulatan. Halimbawa na lamang po, sa Gospel according to John, 2 beses siyang tinawag na woman. Una ay yung sa wedding feast at Cana. At pangalawa sa ating Gospel reading. Kaya ako kinote ng English tinawag siyang woman At ito ay upang ipresenta ni Juan si Maria bilang pangkontra o pangtapat, di lang pangtapat, kundi pang sobra. Sa unang babae sa aklat ng Genesis na narinig natin sa ating unang pagbasa, si Eva na tinawag ding woman. Ipinapakita po kasi ni Juan dito na si Maria ang makabagong Eva. Na kung papaanong naging anak tayo ni Eva sa ating pagiging makasalanan, ay naging anak naman po tayo ni Maria nang bigyan tayo ng kanyang anak ng kaligtasan at kung papaanong sa pagiging pasaway ni Eva ay pumasok ang kasalanan sa pagiging masunuri naman ni Maria sa kalooban ng Diyos. Pumasok ang kaligtasan. Kaya hindi po pwede na hindi natin ituring na ina si Maria kung naniniwala talaga tayo kay Kristo at sa pagliligtas na ginawa niya. Dahil malaki ang partisipasyon dito ng mahal na ina. Besides, hindi po natin pinagkakatiwala ang isang bagay, lalong-lalo ng isang tao, na hindi mahalaga. Ang pinagkakatiwala lamang natin ay yung mahalaga. Pag hindi ganong mahalaga, pinagkakatiwala ba natin? We see to it na may tatanggap ba? Na may mag-aalaga? Magkikip? Hindi. Basta iiwan na lamang natin yan. At kakalimutan, bahala na kung pulutin man yan o ang kinin ng iba. Bahala na sila, kanila na. Kung hindi mahalaga. Pero ang isang bagay, lalong-lalo ng isang tao na mahalaga, pinagkakatiwala natin yan. Kapag mawawalay sa ating piling yan, yun ang ginawa ni Jesus sa mahal na ina at sa atin. Una, sa mahal na ina, ipinagkatiwala niyang mahal na ina kay Juan sa kanyang minamahal na alagad. Sapagkat sa kultura nila ng mga Hudyo, kawawa ang isang babae na namatayan na nga ng asawa ay mamamatayan pa ng kaisa-isang anak na lalaki. Ikalawa ay tayo, ipinagkatiwala tayo ng Panginoon sa ating mahal na ina. Sa ating mahal na ina na nakita ng Panginoon na matapang, hindi nang iiwan at matibay ang pananampalataya. Yan ang dinidescribe ngayon ni St. John sa ating mabuting balita. Si Maria ay nasa paanan ng krus. Makahulugan yon. Ibig sabihin nun, hindi hinimatay si Maria. Hindi umalis sa paanan ng krus ni Kristo si Maria. Kahit na nakikita niyang nagdurus at namamatay. Ang anak niya, hindi siya pinanghinaan ng loob. She stood her ground. Kaya yun din ang pwedeng i-provide ng ating mahal na ina sa atin sapagkat sa puntong ito ng gospel reading natin ay sinasabi ni Jesus sa kanyang ina, mula ngayon, ituring mo na sila na mga iniligtas ko bilang mga anak mo na kung ano ang ginawa mong pag-alalay, paggabay, pagtulong sa akin, lalong-lalo na your loving presence, ibigay mo rin sa kanila. Pahalagahan mo sila sapagkat namatay ako para sa kanila. Ito yung sinasabi sa ating unang pagbasa sa Genesis 3:15 na nagsasabing, kayo ng babae ay aking pag-aawayin. Binhi mo at binhi niya ay aking paglalabanin. Ilang exorcist na ang nagsabi na kapag binabanggit nila ang pangalan ng mahal na ina ng may pananampalataya, ay talagang nabubuwisit, nainis, nagagalit at nangihina ang demonyo dahil ang mahal na ina ay kinatatakutan, kinainisan ng demonyo. Kaya kung papaanong nandoon doon ang mahal na ina para kay Kristo, nandiyan ang mahal na ina para sa atin, para ipagsanggalang, protektahan tayo sa mga elemento ng diablo. At yun ay hindi dahil malakas ang mahal na ina. Ang kalakasan niya ay dahil sa anak niya. Ang kalakasan niya para sa atin ay dahil tayo ay pinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya. Kaya wag po tayong matakot, wag tayong mag-alangan, wag tayong mag-alala na pahalagahan ng ating mahal na ina. Sapagkat sigurado naman po hindi tayo susobra ng pagpapahalaga sa Kanya, ng sobra pa sa pagmamahal at pagpapahalaga na ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit natin pinapahalagaan si Maria. Dahil ang kanyang anak mismo ang unang nagbigay ng halaga sa Kanya.
Sino tayo para isnabin siya? Tayong makikinig sa iba na walang pagpapahalaga sa mahal na ina. Hayaan niyo sila kung ayaw nilang maniwala. Yung interpretasyon nila ay huwag niyong pakikinggan sapagkat meron tayong sariling interpretasyon na mas dapat nating paniwalaan dahil ito ay naaayon sa turo ng simbahan na nadyan na. Wala pa yung mga ibang mga reliyon at sektang na yan na kumukontra. Huwag tayong mag-alangan na pahalagahan ng mahal na ina. Hindi natin siya jujusin. Ang hihilingin lamang natin ay ang kanyang panalangin at naway tulungan din tayo ng mahal na inang makasunod sa halimbawa na kanyang ipinakita. Siya na laging sumusunod sa kalooban ng anak niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa, Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam ko. kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat at ipinagkatiwala mo kami sa iyong mahal na ina na kung papaanong ginabayan ka niya, na natili siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng buhay mo sa mundo bilang tao. Ay ganun din ang gagawin niya para sa amin. Tulungan mo po kami na humingi lagi sa Kanya ng panalangin. Tulungan mo po kami na matuto sa halimbawa na Kanyang ipinakita. Lalo pat yun naman lagi ang sinasabi niya. At tulad ng sinabi niya sa mga tao sa kanan, sundin ka. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Imposible yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Hindi ka pababayaan ng Diyos, may oras pa. Nandyan ang Kanyang mahal na ina upang magpakaina rin sa atin tulad ng ginawa dito sa Kanya. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon.
palad mo. Inihandog ang buhay sa palad mo. Habili ng puso, Panginoon, gabay at pag-asa sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo. Ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak kong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin sa puntong ito ang ating mga kakilala na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos.
Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Peace. Kordero ng Diyos na Nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa lawak ng dagat na aking tinatawid. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At hirap, tangkulan ko lagi, ligat ko't yakap. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwala niya tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sakpurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Napakalaking tulong po para sa amin, para patuloy po tayong makatulong sa mga nangangailangan, sa mga iba't ibang parokya, sa mga institutions and individuals. Salamat po ng marami. Ang Panginoon na pong bahala sa inyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. din po.
prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last again.